Hello mga mare, for today's vlog. Naniniwala ako na being a stay-at-home mom is a calling. Hindi lahat ay kontento at masaya dito. Dahil iba-iba naman tayo ng pananaw natin sa buhay. Iba-iba na expectation at realidad ng buhay. Being a stay-at-home mom is selfless. Kasi kapag nagdesisyon ka maging SAHM, it means iiwan mo na rin ang kalayaan mo, ang trabaho mo, ang mga kaibigan mo at ang mga dati mong nakasanayan. You will never be the same after you become a mother. Ika nga nila. And it's always for the better because of our children. Para sa akin, iba pa rin ang fulfillment ng isang nanay. Kaya kung papipiliin ako, pipiliin ko pa rin maging isang ina. Madalas pinapakita ng mga stay-at-home mom na okay lang sila, na kaya pa nila, na masaya sila kahit nasa bahay. But the reality is hindi sa lahat ng panahon. Oo, masarap makita ang mga ngiti ng anak mo. Oo, nakakataba ng puso sa tuwing yayakapin ka ng mga anak mo. Oo, nakaka-proud na masaksihan lahat ng milestone ng anak mo. Pero minsan, kailangan din nating aminin na hindi natin kaya lahat. Super mom tayo pero kailangan din natin ng tulong at suporta ng mga taong nakapaligid sa atin para maging masaya. Hindi lahat kaya ng stay-at-home mom. Hindi lahat masaya sa pagiging stay-at-home mom. Kung ano man ang nararamdaman mo ay hindi ka dapat i-judge. Hindi masamang alagaan ang ating mga sarili paminsan-minsan. Hindi masamang hanapin ang sarili na nawala simula nang maging nanay tayo. Basta wag mo lang kalimutan na kailangan mong bumalik. Kasi kailangan din ng mga anak natin ang masaya at malusog na ina. At ikaw yun. Lagi mo lang aalalahanin na hindi ka nag-iisa sa laban ng pagiging ina. So anyways mga mare, napahaba na nga ang hugot ng babaita. Pero sa totoo lang, tama po yun. Na hindi naman po talaga madali ang pagiging isang stay-at-home mom. Ari nga pong video na ari ay kahapon pa at ngayon laang nalagyan ng voice over. At dahil nga nakalimot at medyo napaaga nga ang tulog namin. Yun gang ulan ang ulan at medyo malamig ang hangin, di kay kasarap matulog. Tanghali na nga kami niyang nagising na aking mga anak at kakoy wala namang pasok at bakasyon na nga nila. Pagkagising nga namin diyan na aking mga anak ay nagilamos na nga kami at nagagahan kami na ring tinapay. At bago nga ako diyan magkape ang inuuna ko ngang inumin na ring ang maligamgam na tubig. At dahil nga daw maganda daw itong inumin sa umaga bago ka magkapit, nakakapagtanggal ito ng toxic sa katawan. Nang matapos na nga ako diyan, binuksan ko na nga aring Argentina meatloaf at kakoy ari na nga ang aming agahan. Kapag nga ako'y nagbubukas sa mga meatloaf ay ganito nga yung ginagawa ko. Pagkatapos ko nga diyan buksan ng lata ay akin naman ngang itataktak. Pagkatapos ay kukuha nga ako ng kutsara at gagamitin ko nga yung hawakan ng kutsara at ibibilog ko nga sa loob ng lata. Pagkatapos ay itataob ko nga sa isang plato at lalagyan ko ng eggs ang hulihan ng lata at hihipang ko. Ay aroy pati ba naman yung eggs ay napasama sa pagbubukas ng lata? Naku shoota, hindi talaga mawala-wala ang eggs sa pang-araw-araw na gawain. Nang matapos ko na nga yung hiwain, kaagad ko na nga yung niluto. Madali nga lamang aring lutuin, piprito mo nga laang. At nang matapos ko nga yung lutuin, ay inihayin ko na nga diyan at kami kakain na. At bago nga kumain, ay magdasal nga muna. Kain tayo mga mare, thank you Lord sa lahat ng blessing. At nang matapos nga kami diyan kumain, nagpatulong nga ako sa aking nanay at sa aking kuya na magtalas nga din ng mga puno sa paligid ng aming bahay. At kakoy medyo malago na at baka nga kami ahasin. Ay hindi yung ahas na ginaganon mo ha. Ang ahas na ginaganon ko yung nakatira sa gubat ha. Hindi yung ginaganon mong ahas nakatabi mo laang. Charis. Nang matapos na nga sila diyan magtalas, nagdala nga ako diyan sa labas ng kape na maiinom nila. At sinamahan ko na rin nga diyan ng tinapay na pandilimon. At yun lang for today's video. Salamat po sa inyong panonood. See ya!